Pakingging maigi are ng mga nasa laboro domestiko, yung mga calls, badante, babysitter. Iba ang sistema sa laboro domestiko pagdating sa pagbabayad para sa mga araw na absent ang isang worker dahil siya ay nagmalatiya, dahil siya ay nag-sick leave. Sino ga ang nagbabayad ng malatiya ng mga nasa laboro domestiko? Ang amo ba o si IMS ang nagbabayad? Ang sagot raga, ang amo ang dapat na magbayad at si IMS ay non-centra sa pagbabayad ng malatiya ng mga COLF badante. Sana ay naging malinaw yan sa iyo ha. Ang amo ng isang nasa laboro domestiko, okay, nagtatrabaho sa laboro domestiko, yung mga COLF badante, babysitter, kapag ka nagmalatiya, ang amo ang dapat na magbabayad doon sa mga araw na siya ay absent dahil nag-sick leave. Kung paano at kung kailan ang pagbabayad ng amo, depende yan sa napagkasunduan al momento ng asunsiyone doon sa hiring at maging sa tagal na niya sa amo. Kaya importante na maging malinaw, hindi si IMS ang nagbabayad ng malatiya ng COLF badante. Kaya hindi kailangan na ikomunika kay IMS ang malatiya ng mga COLF badante kung ang pag-uusapan ay dahil para mabayaran yung mga araw na absent dahil sa malatiya. Sa halip, sa amo dapat ibibigay, isesend, ikukomunika yung sertifikato. Ilang araw naman ang malatiya para sa laboro domestiko na dapat ay bayad? Nakadepende yan kung gaano na katagal sa amo. So, hindi rin pare-parehas. Kapag ka hanggang 6 months pa lang sa amo, ang malatiya na babayaran ay 8 days. Kapag ka naman 6 months hanggang 2 years na sa amo, ang malatiya na babayaran ay 10 days. Kapag ka naman mahigit na sa 2 years sa amo, ang malatiya na babayaran ay 15 days. Sa tatlong senaryo na iyan, ang unang 3 araw ay babayaran ng amo na 50%. Okay? 50% lamang ng daily salary yung unang 3 araw. Ang amo magbabayad. Mula naman sa ika-4 na araw in POY, 100% na ang bayad. So, ang amo pa rin. Okay? Siyempre, ang amo pa rin. Sana malinaw iyan sa iraga para alam mo kung binabayadan ka ba ng iyong amo ng tama o hindi.